International. Tayo po ay magpapatuloy ng ating mga pinasimulang mga pag-aaral sa mga nakalipas na panahon at mga oras. At sa kalooban ng Diyos, tayo po ay magpapatuloy ngayon hanggang sa araw ng Huwebes sa ating Worldwide Bible Study at sa Friday naman po ang ating Worldwide Bible Exposition. Kasama po natin ngayong gabi ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Saan man po kayo naroon ngayon. Salamat po sa Diyos sa pagkakaloob sa atin ng pagkakataon para sa pamamagitan ng iba't ibang kaparaanan, magkita-kita man lang tayo at magkarinigan. Kahit po hindi naman physical, ay nagkakaroon tayo ng pagkakatipon. Ito po ay mayroon namang basihan sa Biblia, pagkakatipong espiritual. Ibig sabihin yung ating mga puso, mga kaisipan ay nagkakaisa, nagkakatipon. Gaya ng isinulat ni Pablo sa 5 ng unang Korinto, versikulo 3. Pakinggan niyo po. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Akin ngang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap. Sa 4. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nagkakatipon kayo at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ito po sinasabi ni Pablo sa sulat sa taga-Korinto. Ang sabi niya doon sa versikulo 3, "Kat ako sa katotohanan wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu." Si Pablo, ayon sa mga nag-aral ng mga lugar sa Biblia, ay isinulat niya itong sulat sa Korinto, samantalang siya ay nasa Efeso. Pakilagay mo ngayon, kapatid na technician. Nasa Efeso siya, sumusulat siya sa Korinto. Simple lang naman 1 Corinthians 55 AD, written by Paul at Ephesus. Nasa Efeso po siya nang isulat niya itong sulat na ito sa mga taga-Korinto. Malayo-layo rin po yung Efeso sa Korinto. More or less, kung titignan mapa, pakilagay mo nga kung gaano kalayo, no? Ibig ko lang pakita, wala si Pablo physically, wala ako sa harapan ninyo sa katawan. Datapot ako ang wika ay nasa inyo sa espiritu. Nasa harapan ninyo sa espiritu. 241.7 miles ang layo ng Korinto sa Efeso. Humigit kumulang 400 kilometro yan. Pero wala ako sa inyo sa katawan, pero nasa inyo ako sa espiritu. Nang nagkakatipon kayo at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Kaya po, ang Apostol Pablo naniniwala na kahit magkakalayo, pwedeng ito sa pamamagitan ng sulat na sa kanila ang spiritual presence ni Paul. Sa ating panahon, mas mas effective pa kasi sa pagkakatipo natin, nagkikita pa tayo Makikita nyo ako, makikita ko kayo sa mga monitor. Gaya ngayon, nakikita ko ang maraming nakamonitor sa
Cavite, sa Laguna, sa Quezon, sa Luzon, sa Visaya, sa Mindanao. Nakikita ko sila, nakikita nila ako. Meron po akong malaking screen dito sa harap. Pero yung kay Pablo, walang nakikita eh. Basta nagkakatipon kayo at ang aking espiritu. Mas mas advance itong ating panahon. Diyan sa mga salitang yan ni Pablo, wala ako sa katawan, sa harapan ninyo sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Magkakaroon tayo ng ideya doon sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa 18:20 ni Mateo. Pakinggan nyo. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Kita nyo, pinangako ito ng Panginoong Hesukristo na mas makapangyarihan kay Pablo. Kung sa pagkakatipon ng mga taga-Korinto ay nagtitiwala si Pablo na nakikipagkatipon siya spiritually sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng kanyang damdamin, ng kanyang pananalig, pagtitiwala sa pamamagitan ng sulat niya sa mga taga-Korinto, ay sinasabi niyang nagkakatipon kayo at ang aking espiritu, bagaman wala ako sa harapan ninyo sa laman, na dapat ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Kung isipin nyo mga kapatid, mas powerful pa yung sinabi ni Kristo kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa inyo sa aking pangalan, naroroon ako sa gitna nila. Kaya kahit saan kayo nandun, kahit saan naman ako nandoon, kahit saan nandun si kapatid na Daniel, no, at ang iba nating mga kasama, nagaganap natin yung pagkakatipon sa espiritu. At ito po ay pagkakatipon na mahalaga para sa Diyos. Pagka ang mga tao nag-uusap-usap ukol sa Diyos, ay nakikinig po ang Diyos sa ganitong mga pagkakatipon. Sa 3:16 ng Malakyas, pakinggan niyo ang sinasabi ng kasulatan. Nang magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kaniyang pangalan. Ayon, nakikinig ang Diyos, yung mga natatakot sa Kanya, nagsang-usapan. Hindi po nagbeso-beso, hindi nagkamayan. No? Ang ginawa nila, nagsang-usapan sila. Nung araw, pwedeng magsang-usapan ng mga tao pagka magkakalapit. No? Pero ngayon, pwede tayong mag-usapan ng magkakalayo, the world over, sa buong mundo. Nung ang wikang mga natatakot sa Panginoon, nagsang-usapan, pinakinggan ng Panginoon at dininig. Isang aklat ng alaala na sulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita sa kanyang pangalan. Kaya po, mahalaga ito dahil ang pinakaresulta po nito yung nasa 17. Kapatid na Daniel, pakibasa mo. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin, sa makatwid bagay, isang tanging kayamanan, at akin silang panghihinayangan, na gaya ng isang tao na nanghihinayang sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Ang magiging resulta pagka nag-uusap-usap ang mga tao ukol sa Diyos, gagawin sila ng Diyos na mga tao niya. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon, sa araw na aking gawin. Pag ang tao po may takot sa Diyos, mayroong hilig sa aral ng Diyos,
gagawa ang Diyos ng kaparaanan para tayo'y maging Kanya. Bakit po? Marami kasi sa mga tao nakalimot sa Diyos, napanig kay Satanas. No? Nawala na sa kanilang buhay ang Diyos. Ang nasa buhay nila, kayamanan, ambisyon, mga kalayawan, party. Kaya nga galit sila sa lockdown eh. Di na sila makapag-night clubbing, wala nang pot session, wala nang mga droga, hindi makapagbenta yung mga nagtitinda ng droga dahil masisita ng mga pulis. Kaya sila galit sa lockdown. Pero meron pong isang magandang naidudulot ang ganito kasi imbis na tayo ay mag-party, magsayawan, kung ano-ano, lasingan, napapag-usapan natin yung mga bagay ng Diyos. Sabi, sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon, sa araw na aking gawin. Sa makatwid bagay, isang tanging kayamanan, parang jewels, ang sabi sa English. And they shall be mine, saith the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels, and I will spare them as a man spareth his own son that serveth him. Sabi ng Biblia. Alam nyo, itong ipinag-aanyaya natin, malaking bagay po ito para sa ating mga kaluluwa. Ito ang maaaring maging step para tayo'y maging sa Diyos. Pagka naging sa Diyos ka, makakatakas ka mula sa domain ni Satanas. Basahin natin ang 26:18 ng Gawa, kapatid na Daniel. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ayon, pagka ang tao nadilat ang mata, sabi ng Panginoong Hesus, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Kaya yung mga taong nasa ilalim na ng pagdaraya, pagkaalipin kay Satanas, maaaring mapapunta sa side ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, sila'y magiging akin. Naturally, tayo namang lahat sa Diyos eh. Kaya lang, nahiwalay po tayo sa Diyos. Yung sinasabi ng Diyos doon sa 3:7 ng Malakias din, kapatid na Daniel. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Ayan. Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, mula nung kaarawan ng inyong magulang, nagpakaligaw kayo, nagpakalayo kayo, at hindi kayo tumalima sa aking mga tuntunin. Manumbalik kayo sa akin. Pagka pala lumalayo tayo sa tuntunin ng Diyos, sa kanyang mga aral, sa kanyang mga turo, humihiwalay tayo sa Diyos. Kaya sabi niya, ang anyaya niya, manumbalik kayo sa akin. Kaya isang paraan po ng panunumbalik sa Diyos, magbalik tayo sa pagkilala sa kanyang mga aral, sa kanyang mga salita. At ang magiging resulta, sila'y magiging akin. Naturalmente tayo sa Diyos, pero naposes tayo ni Satanas. Kaya pag nakatakas tayo sa kadiliman, papunta sa kaliwanagan, mula sa kapangyarihan ni Satanas, babalik tayo sa Diyos. Ito po ang layunin ng ating ginagawa na pag-aaral ng salita ng Diyos. Itong ating Bible study. Mabalik tayo sa Diyos. At sana umepekto po ito sa atin, lalo na yung mga taong sa matagal na panahon
wala sa kanilang kwenta yung aral, yung Biblia, yung katwiran. Ang mahalaga, pera, pagpapayaman, inuumaga sa trabaho, ha? Tapos inuumaga sa kalayuan, sa mga nightclub, pero ang Diyos na isa-isang tabi ng marami sa atin. Kaya tuloy po tayo sa ating pag-aaral ngayon nitong ating tinatalakay tungkol sa Panginoong Hesukristo na siya po ay hindi tao hanggang nakarating tayo doon sa sinasabi ng Iglesia ni Manalo na yun daw 7 tatak sa Apokalipsis, yun daw po ay 7 buko ng panahon. Wala po sa Biblia ang buko ng panahon. Imbento lang po yun. Yun daw 7 tatak, 7 buko raw ng panahon yun. 7 buko ng panahong Kristiyano. Ayan. At ang ibig sabihin, nung panahong Kristiyano raw ay mula sa pagkasilang ni Kristo hanggang sa araw ng paghuhukom. Mula nang isilang si Kristo sa lupa hanggang sa pagdating ng araw ng paghuhukom, yan daw po ang 7 buko. Ayan, parte na yan. No? Ikatlo, pakibasa mo yon kapatid na Daniel. Ikatlo. Ikatlo, panahong Kristiyano mula sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. Ang panahong Kristiyano ay hinati sa 7 peryodo o buko. Bawat katapusan ng peryodo o buko ng panahon, ito'y tinatawag na tatak. Kaya't mula sa pagsilang ni Kristo hanggang sa kanyang ikalawang pagparito sa makatwid, ang buong panahong Kristiyano ay nahahati sa 7 tatak. Apokalipsis 5:1-2. Sa bawat buko ng panahon o tatak, may pangyayaring magaganap sa kasaysayan ng Iglesia ni Kristo mula sa Jerusalem. Ang magiging kalagayan ng tao sa pagsamba sa Diyos matapos matalikod sa tunay na Iglesia ni Kristo. At gayon din, Ayan, diyan makikita natin, hindi naman siguro mahirap unawain, yun daw panahong Kristiyano mula sa pagkasilang ni Kristo hanggang sa kanyang ikalawang pagparito, nahahati raw yun sa mga 7 tatak. Yun daw 7 tatak, yun ay buko. Sa bawat buko ng panahon o tatak, yun daw ay mga period of time. Buko ng panahon, buko. Ang alam ko kasi buko yung tubo eh. Pag natapos na yung isang buko, malambot yun, masarap pangusin. Pagdating dun sa isang buko, mapapagod ka ng matigas kasi yung buko eh. Yung mga hati-hati ng tubo. Pero sa Biblia po, wala naman salitang buko ng panahon. Wala po yan. Wala pong mababasang may buko ang panahon. At hindi totoo na yung mula sa pagkasilang ni Kristo at hanggang sa araw ng kanyang ikalawa raw na pagparito, yun daw po ang 7 tatak. Mula sa pagkabuko, ginawa nilang tatak. At yan po ang ating pag-aaralan. Yan daw pong mga tatak na yan, mga pangyayari, yung sinasabi nila doon sa binasa ng kapatid na Daniel. Ang bawat tatak daw, sa bawat buko ng panahon o tatak, may pangyayaring magaganap sa kasaysayan ng Iglesia ni Kristo. Yan ang sabi nila. Tingnan po natin kung totoo. Mga kapatid na Iglesia ni Kristo, mag-aral po tayo. Huwag niyong pairalin yung inyong galit kayo, wala naman akong ginawang masama sa inyo.
Kung nakikinig din lang kayo, bigyan nyo ng pansin. Baka sakali mabuksan ang isip ninyo. Kasi natitiyak ko po, mali ang itinuro na yan sa inyo na ang panahon, hinati sa 7 buko ang panahong Kristiyano. Hindi po totoo yun. Actually, ang Apokalipsis po, yung mga hulang sinasabi dyan, hindi mula sa pagkasilang ni Kristo. Yung mga hulang nakasulat dyan, mula sa pagkamatay ni Kristo. Doon po mag-uumpisa yung mga hula na yan. Mula sa pagkamatay niya, pagkabuhay na maguli hanggang sa pagpanhik niya sa langit. Pag nasa langit na siya, kagaya nung anyo 96, doon ipinasulat ng Diyos kay Juan ang libro ng Apokalipsis. Nang isulat po yan, year 96 AD, nang isulat ni Juan. Kaya yung makikitang pangyayari dyan, hindi mula nung ipanganak si Kristo. At yan po ay ating patutunayan ngayon. Umpisahan po natin ang ating pag-aaral sa 5:1 ng Apokalipsis. At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakita ko ang isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angka ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 Espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. At siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Ayan, maliwanag po dyan. Kung napapansin nyo mga kapatid, yung tatak na 7 na bubuksan ng Panginoong Jesus. Ang bubukas kasi siya wala ikang karapat-dapat magbukas nung aklat at saka nung 7 tatak nito, kahit sa sino man sa langit, sa lupa o sa ibabaw ng lupa, ay hindi makatingin o makapagbukas ng aklat. Umiiyak na si Juan. Sabi nung mga
isa sa mga matatanda doon sa 24 na trono ron, huwag kang umiyak. Narito ang leon sa angka ni Huda, ang ugat ni David ay nagtagumpay magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Alam po natin ang ugat ni David, si Kristo, siya rin yung leon sa angka ni Huda. Basahin natin ang Ebreo. Ganito po ang sinasabi ng kasulatan sa Ebreo 7:14. Sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Huda, na tungkol Ayon, ang Panginoong Jesus lumitaw sa angka ni Huda. Kaya nga po siya ay Hudyo eh. Doon siya nagmula sa angka ni Huda. Hindi siya nagmula sa angka ni Pablo. Si Pablo kasi nagmula sa angka ni Benjamin. Ang Kristo nagmula sa angka ni Huda. Siya yung tinutukoy na leon sa angka ni Huda. At siya rin yung ugat ni David sa 22:16 ng Apokalipsis. Basahin natin, kapatid na Daniel. akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Maliwanag na maliwanag po ang pagtatapat ni Jesus na ating Panginoon. Ako ang ugat ni David. Ako ang supling ni David. Ako ang maningning na tala sa umaga. Kaya kung babalikan natin yung nandoon sa Apokalipsis 5, huwag kang umiyak. Narito ang leon sa angka ni Huda, ang ugat ni David. Si Kristo po yun ay nagtagumpay upang buksan ng aklat at ang mga tatak nito, 7 tatak nito, ang makakapagbukas po ng aklat at makakapagkalag ng tatak, yung seal o selyo, ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi po doon sa 5, diyan pa rin sa 5 ng Apokalipsis, nung yung mga 24 na matatanda at saka yung 4 na nilalang na buhay, nagsiawit, sabi, ikaw ang karapat dapat kumuha ng aklat. Nagpatira pa sila doon sa harapan ng kordero. Nakita ni Juan yung kordero doon sa sa harap ng luklukan. Ang sabi ng mga nilalang na buhay at saka nung 24 na matatanda, sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat dapat kumuha ng aklat, yung kordero, at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan, wika at bayan at bansa. Ayan. Binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. So nung palang sabihin ito, napatay na yung kordero. Ibig sabihin, namatay na si Kristo noon. At yung bubuksan niyang 7 tatak, mangyayari yon pagkamatay niya, hindi nung mag-umpisa ng pagkasilang niya. Mali po yung interpretasyon na yon ng Iglesia ni Kristo ni Manalo, na ang panahong Kristiyano may 7 buko, may 7 panahon, ang isa sa mag-uumpisa sa pagkasilang ni Kristo. Hindi po. Ang aklat ng Apokalipsis, mag-uumpisa pagkamatay ng kordero. Yun ang ipapakitang vision, na pagkamatay ng kordero, ang makikitang vision ni Juan at mababasa sa mga nakasulat at pagkakinalag ang tatak makikita, iyan ay mga pangyayaring magaganap pagkamatay na ni Kristo o ng kordero.
Hindi nung pag-uumpisa sa pagkasilang niya. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, isulat mo ang mga bagay na nararapat mangyaring madali sa darating. Yan ang nakasulat sa Apokalipsis 1:19, kapatid na Daniel. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ayon, maliwanag. Ang mangyayari nung panahon ni Juan, nung ngayon na yun, yung panahon ni Juan, at ng mga bagay na mangyayari sa darating. Ang nakalagay, mangyaring madali ang nakasulat. Kaya, mga kapatid, tandaan nyo, pambubuksan niyang tatak at aklat, magsasabi ng mga bagay na mangyayari mula sa pagkamatay niya. Tapos na siyang mamatay ng mangyayaring ang mga bagay na ipapakita kay Juan, mga bagay na nararapat mangyaring madali. Uno-uno, kapatid na Daniel. Ang Apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kaniyang anghel sa Kaniyang alipin na si Juan. Mga bagay na nararapat mangyaring madali. Yan ang layo ng Apokalipsis. So, hindi pa nangyayari yan, namatay na si Kristo. Mangyayari yan, kamatay na ni Kristo. Yan. Yan ngayon ang ating bubuksan na tingnan natin ano ba talaga yung 7 tatak. Yun ba'y tatak na mula nang ipanganak si Kristo at pagkatapos hanggang sa kanyang ikalawang pagparito, yung matatapos yung una hanggang 7 tatak? Kasi 7 yun Basahin na natin, kapatid na Daniel, ang 6:1 ng Apokalipsis. At nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak. At narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog. Halika! At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong at siya'y yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Ayan. Yang salita na yan ang unang tatak nung buksan na ng kordero. Sabi ni Juan, nang buksan niya ang isa sa 7 tatak, yung unang tatak. Nung buksan niya ikayon, yung isa sa mga 4 na nilalang na buhay, nagsabi, halika. At pagtingin niya, nakita ko isang kabayong maputi. Yaong nakasakay dito, may isang busog. At binigyan siya ng isang putong o korona. At siya yumaong nagtatagumpay upang magtagumpay. Yan ang unang makikitang tatak. Unang pangyayari ba yan? Mula nang ipanganak si Kristo, unang pangyayari ba yan? Kasi kung nag-uumpisa yung 7 buko mula sa pagkapanganak kay Kristo, kung ang unang tatak nag-umpisa sa pagkapanganak ni Kristo, lalabas, may pinanganak si Kristo, siya pala yung nakasakay sa kabayong maputi na may busog, may aro, no? Pampatay, lalabas. At yan na nga ang pagkakamaling mortal ng Iglesia ni Manalo, na si Kristo raw yung nakasakay sa kabayong maputi. No? At yan din ang pagkakamaling mortal
ng saksi ni Jehova. At yan din ang mortal na pagkakamali ng Sabadista na pinanggalingan ni Ginoong Felix Manalo. Na yan daw nakasakay sa kabayong maputi na may isang busog ay si Kristo raw yan. Diyan kasi galing si Felix Manalo sa Sabadista eh. Ito ang sabi ng Sabadista. Pakinggan nyo. Signs of the Times. Ayan. Kaya diyan kinuha ni Manalo yung buko eh. Yung periodo de tiempo eh. Ito po, basahin natin ang paliwanag o palabo ng Sabadista. Under the first seal, as we have seen, a white horse appears, whose rider is given a crown, and he goes forth conquering and to conquer. In the symbolism of the Bible, white is an emblem of purity. When David prayed for a pure heart, he said, "Wash me, and I shall be whiter than snow." So the white horse of Revelation is a symbol of the pure church of Jesus Christ at the beginning of the Christian dispensation. The doctrines of Jesus were pure. They came direct from heaven with no admixture of error or tradition. Yan, diyan nagkaroon ng ideya si Manalong Felix na nagtatag ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas na ang nakasakay daw sa kabayong maputi ay si Kristo. No? At ang kabayong maputi, yun daw ang iglesia na sila yon, mga Adventista. Iyan ang kanilang doktrina. Kinalulungkot ko, huwag kayong magagalit. Pati ang saksi ni Jehova, yan din ang interpretasyon doon sa is ng Apokalipsis. Ito naman ang sabi ng saksi ni Jehova sa kanilang libro, From Paradise Lost to Paradise Regained. Sa page 182, ito po ang kanilang imbento. Revelation chapter 6 tells us of 5 horses and 5 horsemen. It is important to know what these horsemen mean. First, the Bible describes a white horse, and the one seated upon it had a bow, and a crown was given him. Revelation 6:2. This horseman pictures Christ Jesus after God crowned him King, AD 1914. Ayan. Nakita nyo ha? Ang paniwala ng saksi ni Jehova, yan daw nakasakay sa kabayong maputi, yan daw ay si Kristo. Ha? Pictures Christ Jesus after God crowned him king in AD 1914. Napakakomplikadong mali itong paliwanag na ito ng saksi ni Jehova. Puntahan ngayon natin ang paliwanag naman ng Iglesia ni Manalo kung sino raw yung kabayong puti at sino yung nakasakay sa kabayong maputi. Ito mga kapatid, namana ni Felix Manalo sa Sabadista kasi nagministro ng Sabadista si Felix Manalo. Kaya lang, itiniwalag siya, sabi ng mga Sabadista. Saka na natin pag-usapan bakit natiwalag. Ang pinag-uusapan natin ngayon aral, ayokong lagyan ng kahit anumang personal ito eh. Ang sabi ng leksyon na itinuro ni Felix Manalo, leksyon ukol sa doktrina niya, ito po ang nilalaman. Ang nilalaman ng unang tatak at ang kahulugan. Pasimula, ano ang kahulugan nitong aklat na tinatakang mahigpit ng 7 tatak? Itinulad sa aklat na may tatak ang pangitain, Apokalipsis 5:1. Mga pangyayari sa panahong darating, Apokalipsis 1:19. Palulo ng aklat na pinagtularan, Ezekiel 2:9. Ang tanging makapagbubukas ng tatak, Apokalipsis 5:2, 5:22-16.
Ano ang nakita ni Juan nang buksan ng unang tatak? Isang kabayong puti, Apokalipsis 6:1, Jeremias 45:3-4, Zacarias 6:2-5, 1:7 Gs. Ang puti ang karapat-dapat, Apokalipsis 3:4. Si Kristo ang tapat at totoo, Apokalipsis 19:11, 1:5. Ayan, si Kristo rin sa kanila. Namana yan ni Manalo sa Sabadista. Hindi naman kataka-taka kasi nauna ang Sabadista sa iglesia ni Manalo. Ang nakakalungkot, nagkahawa-hawa. Sabadista, Saksi ni Jehova, iglesia ni Manalo. Si Kristo raw yung nakasakay sa kabayong maputi. Minana naman ngayon yan din ng Mormons. At yan din ang paniwala ng Iglesia Katolika na yung kabayong maputi, si Kristo ang nakasakay doon. Kasi nag-umpisa yan sa Iglesia Katolika. Puntahan muna natin ang sa Mormons. About the first seal and the white horse, LDS Apostle Bruce R. McConkie taught the most transcendent happenings involved Enoch and his ministry. And it is interesting to note that what John saw was not the establishment of Zion and its removal to heavenly spheres, but the unparalleled wars in which Enoch, as a general over the armies of the saints, went forth conquering and to conquer. Revelation 6:2. See also Moses 7:13-18. Ayon. Tignan nyo nagkagulo-gulo na ang mga iglesia. Dito pala sa Mormons, lumalabas dito, si Enoch naman daw ito. Ayan, si Enoch. The most transcendent happening involved Enoch and his ministry. And it is interesting to note that what John saw was not the establishment of Zion and its removal to heavenly spheres, but the unparalleled war in which Enoch, as a general over the armies of the saints, went forth conquering to conquer and to conquer. Revelation 6:2. Ang ibig sabihin sa Mormons, si Enoch naman. Pero ako, nabasa ko, sa Iglesia Katolika nag-umpisa niya na yun daw nakasakay sa kabayong maputi, si Kristo raw yun. Ito po ang sabi ng Catholic sa wiki1.com ng Catholic. Irenaeus, a Catholic saint, an influential Christian theologian of the 2nd century, was among the first to interpret the horseman as Christ himself. His white horse representing the successful spread of the gospel. Various scholars have seen supported this notion, citing the later appearance in Revelation 19 of Christ mounted on a white horse, appearing as the Word of God. Furthermore, earlier in the New Testament, the book of Mark indicates that the advance of the gospel may indeed precede and foretell the apocalypse. The color white also tends to represent righteousness in the Bible, and Christ is in other instances portrayed as a conqueror. Ayan, yan ngayon. Kaya estabilisado na mga kapatid, galing sa Katoliko, tapos minana ng Sabadista, minana ng Saksi ni Jehova, minana ni Manalo na ang nakasakay daw sa kabayong maputi si Kristo. Dahil yung maputi, ang kahulugan daw noon, puro, mabuti raw yon, etc. Yan ang paniwala nila. Pero gusto ko basahin uli ang 6:2 ng Apokalipsis. Pakinggan niyo po ang sabi. Tumingin ako, narito ang isang kabayong maputi. Yaong nakasakay dito ay may isang busog. Binigyan siya ng isang putong, siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Ang pinupuna kong una rito, yung pagkaka-translate, na yumaong nagtatagumpay upang magtagumpay.
ang original Greek word po na ginagamit doon sa salitang yumaong nagtatagumpay upang magtagumpay. Ang ginagamit po na salita, yung word 3528 of the book of the Greek Bible. Ang sabi ron, to subdue. That is figuratively, literally, to conquer. Yan ang mga preferred meaning yan. To overcome. Yan. To subdue, to conquer, overcome. Ang inilagay ng translator sa King James ay yung huling meaning, the last preferred meaning is to get the victory. Nung sa Tagalog, King James. At doon sa King James Version, sa English, ilagay natin, tama sa English version, he went for conquering and to conquer. Yung pong conquering and to conquer, yan po ay isang marahas na aksyon, to conquer. May kasamang pamimilit po dyan. Yung pag-conquer o conquering. Katunayan, mayroong tamang pagkakasalin sa Tagalog na ang kahulugan niyan sa ating wika ay panglulupig. Ang bagong translation ng ang bagong Biblia nakaayon doon sa Greek original language. Basahin natin, kapatid na Daniel, ang Biblia. Tumingin ako at nakita ko ang isang kabayong puti at ang nakasakay doon ay may isang pana. Binigyan siya ng isang korona at siya'y humayong lumulupig at upang lumupig. Manlulupig yan no? Nikao. Ang salita pong nikao sa Grego ay paglupig. To subdue, to conquer, to overcome, to prevail. Yan po ang kahulugan niya. At nandyan nakaayon sa Greek, yun pong unang salin ng King James, conquering and to conquer. Ayan. Na tama sa Tagalog, yung pagkakasalin ay lumulupig at upang lumupig. So ito pong inilalarawan nitong kabayong maputing ito sa 6:2. Hindi po si Kristo ito. At si Kristo walang dalang pana, no? Totoo, si Kristo nakasakay din sa kabayong maputi. Pero wala siyang dalang pana. Ang dala niya, espada, a sword, no? Na hindi hawak ng kamay, kundi lumalabas sa kanyang bibig. Babasahin ko sa inyo, magkaiba ito Dalawang nakakabayong maputi, yung isa conqueror, no? Manlulupig. Yung isa hindi manlulupig, nakasakay din sa kabayong maputi. Basahin natin ang 19:11 ng Apokalipsis. At nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo, at sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka. At ang kaniyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kaniyang ulo ay maraming diadema. Ayan, tingnan nyo mga kapatid, sa kanyang ulo, itong si Kristo nakasakay sa kabayong maputi, sa kanyang ulo maraming diadema. Yung isang nakakabayong maputi, may isang putong, isa lang. Si Kristo sa kanyang ulo maraming diadema. Englishin nga natin yan, kapatid na Daniel. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns.
Ayan, many crowns. Maraming diadema, maraming corona na nasa ulo nitong nakasakay sa kabayong maputi sa Kapitulo 19. Yung nasa sa Kapitulo 6, isa lang ang corona nun. Balikan natin ang 2, kapatid na Daniel. Tumingin ako at nakita ko ang isang kabayong puti at ang nakasakay doon ay may isang pana. Binigyan siya ng isang korona at siya'y humayong lumulupig at upang lumupig. Ayan, isa lang ang corona noon nung nakasakay sa kabayong maputi. Ano? At meron siyang hawak na isang pana. Meron siyang pana, no? Itong sa 19, si Kristo ito. Kasi sabi dun sa 11 ay nakita kong bukasan langit, narito isang kabayong maputi. Yung nakasakay dito, tinatawag na tapat at totoo. Si Kristo yon. Sa katwiran, siya'y humahatol at nakikipagbaka. Tapos sa 12, at ang kanyang mata, ningas ng apoy. Ang kanyang ulo, maraming crowns o diadema. Siya'y may isang pangalan na sino man ay di nakakaalam, kundi siya rin. Sa 13, siya'y nararamta ng damit na winisika ng dugo. Ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. Ang mga hukbong nasa langit sumusunod sa kanya ng mga nakasakay sa kabayong maputi, mga kabayong maputi, at nararamta ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig, lumalabas ang isang tabak na matalas. Ayon. Ang daladala niya, hindi pana. Meron sa kanyang bibig na lumalabas na tabak na matalas. Ayan. Hindi yan dala niya pana. Iba siya dun sa nasa 6. Yung nasa 6, isa lang ang korona. Itong nasa 19, maraming korona. At siya'y tinatawag na tapat at totoo. Ang kanyang pangalan, tinatawag ang Berbo ng Diyos. Si Kristo yan sigurado No? At ang kanyang kasamahan, nakasakay din sa kabayong maputi. May hukbo siya. There is a host. Meron siyang host. No? May army siya. Tawag sa Biblia. And the armies which were in heaven followed upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. Lahat nung kasama niya, ang kabayong sinasakyan, kabayong maputi. No? Ang tawag doon, armies of heaven. Iyon ang kasama ni Kristo sa nakita ni Juan. Yung nasa Apokalipsis 6:2, na para sa Katoliko, si Kristo. Para sa Iglesia ni Manalo, si Kristo. Para sa Sabadista, si Kristo raw yon. Hindi yon, peki yon. Kahit maputi man yon, peki yon, hindi tunay na Kristo yon. Kasi ang daladala nun, pana, sandatang pamatay. Ito namang nasa 19 ng Apokalipsis, mayroong lumalabas na tabak na matalas sa kanyang bibig. Alam natin ang kahulugan ng tabak na yon, ano? Basahin natin ang Efeso Kapitulo 6 na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon Kristo. 6:17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ayun, yun ang lumalabas doon sa kanyang bibig. Nakita ni Juan, lumalabas ang isang matalas na tabak. Yun pala, salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, kung kumpara sa tabak, talagang matalas yun. Kaya yun ang nakita ni Juan. Basahin natin ang 4:12 ng Hebreo. Pakinggan nyo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso.
Yan, maliwanag, kapatid na Daniel, ano? Yung palang tabak na lumalabas sa bibig noong berbo, yun pala ang salita ng Diyos. At yung berbo na yon, pangalan yon nung nakasakay sa kabayong maputi. Pangalan yun, ha? Hindi salitang balak yun, pangalan yun. Sabi ni Manalo yung daw berbo, balak na salita, kaya hindi pa nag-e-exist. Hindi eh. Sa 19:13, ulitin mo, kapatid na Daniel. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo. At ang kaniyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Ayan, ang pangalan niya, Berbo ng Diyos. Si Kristo nga yan. Ano? At ang kanyang bibig lumalabas, matalas na tabak. Yun nga yung salita ng Diyos. Sa kanyang ulo, marami siyang diadema o crown. No? Wala siyang pana. Itong nasa Apokalipsis 6:2, may pana. Isa lang ang korona. At manlulupig pa ito. Ito yung Antikristo. Ito yung gumagaya kay Kristo, pero Antikristo ito. Mga kapatid, may nagpaliwanag ba niyan sa inyo sa iglesia ni Manalo o sa Katoliko? No? Lahat kasi sila nagmana-mana ng paliwanag eh. Magkakamali eh. Pero pinakikita ko sa inyo ang diferensya ng mga ngabayo at kabayo dun sa 6:2 at sa 19:1 ng Apokalipsis patuloy. Magkaibang kabayong maputi yan. Parehong maputi. Pero yung isang kabayong maputi na nakasakay dun may pana, hindi si Kristo yun. Isa lang kasi korona nun. Si Kristo marami, yung nasa 19 . At siya walang pana. Ang lumalabas sa kanya sa bibig ay tabak na matalas na siyang salita ng Diyos. No? Kaya totaling magkaiba ito, mga saksi ni Jehovah, mga iglesia ni Manalo, mga Katoliko, bilyon-bilyon kayo. Napakarami niyong nailigaw na mga tao. 1 bilyong mahigit ang Katoliko eh. Katoliko, Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventist, at saka ang iglesia ni Manalo. Ang nailigaw nyo para sabihin nyo na yung nasa 6:2 si Kristo, napakalaking pagkakamali. Si Kristo po hindi manlulupig. Hindi siya, maamo siya. No? Hindi siya manlulupig. Kaya lang, nakakalungkot. Kung mag-iisip kayo, maintindihan nyo sana magbago kayo ng stand sa buhay. Ang Kristo po hindi malupit, maamo siya. Hindi siya manlulupig. At ito pa isang punto. Ang kasamahan ni Kristo, lahat nakasakay sa kabayong maputi. Ito namang nakasakay sa kabayong maputi sa 6 ng Apokalipsis, versikulo 2, tuloy natin sa 3 kung sino kasama nito. Basahin natin, kapatid na Daniel. At nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, "Halika!" At may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula. At ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang mangagpatayan ang isa't isa, at binigyan siya ng isang malaking tabak. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika!" At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maitim, at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kaniyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, "Sa 1 denaryo ay 1 takal na trigo, at sa 1 denaryo ay 3 takal na sebada,
at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika." At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay may pangalang Kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Nakita nyo, mga kapatid, ang mga kabarkada pala nitong nakasakay sa kabayong maputi na ito, iba-ibang kulay, multicolored na mga kabayo. Yung una, sa unang tatak, ang lumabas yung kabayong maputi, na ang nakasakay, nakaputi rin. Pero, nagpapanggap yan kasi manglulupig yan eh. No? Ang kabarkada niya, ang sumunod na nakita ni Juan, isang kabayong mapula na maghahasik ng gera, pagkakagalit na galit ng tao, magpapatayan ng mga tao. Yung sumunod na kabayong nakita niya sa pagbukas ng ikatlong tatak, isang kabayong maitim. Na dito sa kabayong maitim na to, inilalarawan na napakahirap ang pamumuhay. Kasi bakit? Mahal ang bilihin. Ang isang denaryo, makakabili ka ng isang taka lang na trigo. Isang denaryo. Nung panahon na yon, ang isang denaryo, isang araw na sweldo yan eh. Doon sa talinghaga ni Kristo, doon sa aklat ng Mateo. Magtatrabaho isang tao, ang sweldo sa isang buong araw, isang denaryo. Pagka magtatrabaho ka, isang denaryo, ang mabibili mo lang buong araw ka nagtrabaho, takal at trigo lang, wala kang pang-ulam, wala kang pang-mantika, abay, mahirap na kabuhayan ng inilalarawan nitong nasa kabayong maitim. At pagbukas naman ng ikaapat na tatak, nakita niya isang kabayong maputla. No? Ang nakasakay, ang pangalan, Kamatayan at Hades. Tapos pinagkalooban na pumuksa sa pamamagitan ng tabak, gutom, salot, at mga ganid sa lupa. Kasi puro kalagim-lagim na pangyayari, itong idinidinot ng apat na mangangabayo. Hindi si Kristo yung nakasakay sa maputing kabayo na yan. Ang kabarkada niyan, iba-ibang kulay na kabayo, na ang ibig sabihin, iba-ibang kasamaan na mangyayari, at ito'y mangyayari, pinakita kay Juan pagkamatay ni Kristo o ng Kordero. So hindi ito mag-uumpisa sa kanyang pagkapanganak. Kasi nung mangyari ito, nung ipakita ito, nakapanhik na sa langit ang Kristo. 96 AD na yan. No? Nang isulat ni Juan. Natapos na yung pagpanhik sa langit ni Kristo, napatay na siya ng mga kalaban niya dito sa lupa, napako na siya sa krus. Yan po. Itong apokalipsis na tatak, na unang tatak hanggang sa susunod na tatak, ang ibig sabihin nito, mga pangyayari ito, hindi mang nangyari ito nung buhay pa si Kristo sa lupa o nung ipinanganak siya, hindi yan nangyari. Nangyari yan pagkapanhik niya sa langit, pagkatapos na mapatay na ang Kordero. Doon nangyari itong mga pangyayaring ito. Kaya kung ito man ay mga pangyayari, mga kapatid, hindi 7 buko ito ng panahon nag-umpisa sa pagkasilang ni Kristo. Mali. Kasi ang umpisa nito, patay na, nakapanik na sa langit, na buhay na maguli si Kristo, nang umpisahan itong salaysay na ito. Nakukuha mo ba yung punto ko na yon, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, at maliwanag naman po yung ipinapaliwanag ninyo. Una ay 2 grupo pala ito na nakabayong maputi.
yung isang kabayong maputi, ang kasunod, technicolor at lumulupig. Samantalang yung isa naman po ay kabayong maputi na ang lumalabas naman po sa kanyang bibig ay tabak, na yun nga po ang salita ng Diyos. At ang kanyang pangalan ay ang verbo ng Diyos, na maliwanag yun po ang ating Panginoong Hesukristo. At ito po yung mga pangyayari na ipinapakita ninyo na naganap, kung pangyayari man itong mga naganap na ito, ay pagkatapos na po na pumanik ang ating Panginoong Hesukristo sa langit, kapatid na Eli. Hindi nag-umpisa yan sa kanyang pagsilang, kagaya ng paliwanag ni Manalo. Mali yan talaga, mga kapatid. Alam nyo, wag lang kayong magagalit, mga iglesia ni Manalo. Siguro magtanong tayo sa mga iglesia ni Manalo dati kung napansin nila yung pagkakaiba, kapatid na Daniel. No? Si kapatid na Antonio, ang nakaano yata siya. Tanungin nga natin si kapatid na Antonio Altejos. Kapatid na Antonio. Gandang gabi po, Brodeli. Ang laki po na pagkakaiba po talaga. Unang-una po yung talagang ano yun eh. Ang labo po ng pagkakapaliwanag po sa amin dun eh. Bagamat nababasa naman po, binabasa nila. Pero hindi po pinaliwanag ng gusto. Dito ko lang po naintindihan talaga lahat. So nakita niyo yung pagkakaiba ng dalawang kabayong maputi at saka yung nakasakay, kapatid na Antonio. Opo. Dito ko lang po nalaman po talaga lahat. Naliwanagan po ako talaga dito. Sige, salamat po. Tawagin natin si kapatid na Jesse Manrique. Dating iglesia ni Cristo rin siya. Kapatid na Jesse. Opo, magandang gabi po sa inyo. Totoo po yun na hindi po namin narig yung aral na aming napakinggan po sa inyo. Ang problema kasi po sa kanila, binabloktot po nila yung mga talata, nagsisinungaling. Kaya nga po maraming nadaya, naloko, pati kami naloko, buong buhay po namin, nandiyan kami sa iglesia na yan. Yung pala, isang malaking kasinungalingan. Kaya nga po, masama ang aking loob dun sa tagal-tagal po ng aming paglilingkod dyan, puro sinungaling ang ginagawa nila. Pera na lang po ang lagi lang tinuturo sa amin, magabuloy, magdagdag ng abuloy. Yan po ang talagang inaano ko sa aking magulang at aking kapatid na lumayan sa sila dyan. Dahil yan puro lang pera lang po. Ito lang po, masabi ko lang po, madagdag ko lang po ito. Dito pala sa Iglesia ng Diyos, pagka pala sa mga renta ng mga lokal, kayo po pala nagbabayad. Doon po sa kabila, bilang pangalawang second head deacon po, kami po nagbabayad yan. At pag hindi namin nabayaran yan, maboboljakan po kami. Pagagalitan po kami. Kaya talagang apresado po kami magbayad. At hindi kami makakain ng tulong sa anumang mga distrito o sa pamahala nila. At lalo na po, sa mga pangailangan ng ministro, yung bahay, tubig, kuryente, kagaya po sa bansa nito, TV license, sasakyan, kami po nagbabayad niyan. At dapat talagang pagtunan naman pansin dahil pag hindi namin nabayaran ang renta, pangangailangan ng ministro, nilipat nila. Nilipat po na lang sa ibang lugar. Di parang nangyari po, parang rent for hire. Ganun po katindihan. Ang lulupit nila. Ito si Sandoval, malupit talaga yan eh. Yung pong kanyang kasama sa programa, na si Fernandez, yung pong kanyang kapatid, dito po nakadestino. Malupit po yan. Malupit ang mga lekta ng abulo yan. Hindi nga po yung nagdadalaw sa mga miyembro, miski nga po sa amin, hindi po nagdalaw sa amin yan. Pero pag may birthday-han, partihan, yan, pupunta yan. Kasi po, meron siyang napapakinabang sa mga miyembro. Naku, maraming salamat po sa Diyos at nasabi ito. At makatulong ako sa mga nakikinig, mga bisita, at lalo po sa mga iglesia ni Manalo na nakikinig po sa inyo. Salamat po sa Diyos. Salamat, kapatid. Salamat, kapatid na Jessie, no? Sige po, Brad Cesar.
Magandang gabi po, Luz. Pagdating po kasi dito sa kabayong maputi at saka dun sa pitong tatak, ang totoo, madalang ituro yan kaya hindi ko madidetalye ng mga membro Itong, yung buko, yan, narinig ko na yan. Yung buko, yun yung tatak ng panahon. Merong pitong tatak. Sinasabi ko nila yan na actually ngayon nga mas naging malinaw nga sa akin na yung palang pitong tatak na binabanggit ng INC na yun, mula nung ipanganak ang Panginoong Jesucristo sa pagparito niya. Pero ang hindi ko masyadong detalyado ko ito. Yan, laging naririnig lang namin yung pitong tatak, gano'n, yung nakasakay sa puting kabayo na yan po, wala rin kong masyadong detalye yan Sa tagal ko doon, hindi ho yan nateteksto ang detalyado. Hindi katulad dito na ipinagkamali pala na meron palang dalawang puting kabayo. Wala hong detalyeng gano'n na tinuro sa amin. Ngayon, paliwanag na yung sinasabi nila na si Kristo ra yung nakasakay doon sa isa, hindi pala, manlulupig pala yun Iba pala yung sinasakyan ng Panginoon sa Kristo na kabayo. So dalawa pala yung binabanggit na kabayong puti sa Biblia. Ngayon, Napansin mo ba, kapatid na Cesar, yung nakasakay sa kabayong maputi sa 6 ng Apokalipsis, sa 6:2, isa lang ang korona nun. Pero yung kabayong maputi na si Kristo ang nakasakay, ang korona ni Kristo marami. Mga pagkakaiba yan na dapat meticulously, naiintindihan Napansin mo yung kapatid na Cesar? Opo, yun nga po ang napansin ko. Saan ko, bihira pala ito, no? Yung sa Apokalipsis 6:2, isang korona lang. May hawak siyang pana. Yung pala yung Antikristo. Yung nasa 19:11, tapat at totoo ang nakasakay dito. At saka maraming crown sa ulo. May tabak sa kanyang bibig. At yung tabak sa kanyang bibig pala, salita ng Diyos na matalas. Wala po nakita mo ngayon ang pagkakaiba, kapatid na Cesar, ng turo ni Manalo at saka yung turo sa Iglesia ng Diyos. Alam po ninyo, Brad Eli, lalo yung mga nakaraan natin, gusto ko lang mabanggit kasi yung pagliligaw nila sa mga talata, ang totoo po, Brad Eli, yung mga talatang binabasa namin, nakahaging lahat yung... Kaya ayaw ko yung pagbasahin. Talagang napakalinaw po. Katulad po nung andalas gamitin po yung 8:40 ng Juan. Ano sinasabi? Dapat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo nagsasaysay ng katotohanan. Pero hindi pinutol na po doon. Dito ko nga lang po nalaman na ito'y hindi ginawa ni Abraham. Kasi kaya nga po yung pag-aaral natin na ngayon na meron siyang concept may pinabasa yung buo ngayon, nakikita natin ngayon yung istorya. Doon kasi, pupulot lang ng talata na yun, putol pa. Ang liwanag ko pala doon, kaya pala sinabi ng Panginoon sa Kristo yun. Yung mga Hudyo nagtataka, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Hindi po yun sa amin kasi kung binabasa po yun, katulad ko siguro, magtatanong ako, bakit ganon? Ano ba ang ginawa ni Abraham? At saka, tapos nung sinabi pa ng Panginoon sa Kristo na bago si Abraham, ako nga, lalong nagbulilya na yung mga utak ng mga Hudyo. Wala ka pang 50 taon? Nauna ka kay Abraham? Hindi po yan. Wala po yan. Wala pong binabanggit sa amin. Sabi ko, biro mo, karugtong na talata, nandun pala yung ililiwanag. Kaya pala kami, ang totoo niya, bawal magbasa. Nandun yun. Basahin natin ng 8:44, kapatid na Daniel. Nandun yun Binanggit niya dun si Abraham sa 8:40. Basahin natin. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Kaya nagbibigay siya ng lead. Yung ginagawa yung patayin ninyo ako,
Hindi ginawa ni Abraham yan. Nagpapakunwari kayo, mga anak kayo ni Abraham. Kasi sabi nila doon sa 8:32, sabi niya, hindi kami naging alipin ng sino man tao. Ba't mo sinasabing palalayain mo kami? Sabi kasi ni Kristo, makikilala niyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot itong mayayabang na Hudyo, hindi kami kailanman na naging alipin ng sino man tao. Kami, mga anak ni Abraham, binhi kami ni Abraham. Sumagot si Jesus, ang bawat nagkakasala, alipin ng kasalanan. Ibig niya sabihin, paano kayo naging anak ni Abraham? Alipin kayo ng kasalanan. No? Tapos sabi niya, ngayon pinagsisikapan niyo akong patayin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito hindi ginawa ni Abraham. Ito hindi ginawa ni Abraham, sabi ni Kristo. Nakita ng inyong amang si Abraham ang aking mga araw at siya'y nagalak at natuwa. Nung makita niya ako, natuwa siya. Hindi niya ako pinagnasaan patayin. Kung anak kayo ni Abraham, dapat ganun din kayo. Kasi nakita ni Abraham yung araw ko, nagalak natuwa. Anong sinabi ngayon? Wala ka pa 50 taon, nakita mo na si Abraham. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Bago'y pinanganak si Abraham, ay ako nga. Ang ginawa ng mga Hudyo, nagdampot uli ng mga bato, inihagi sa kanya. Talagang mga anti-Abraham at anti-Kristo itong mga Hudyong ito na ayaw maniwala na si Kristo ay may pre-existence bago pa nagkatawan tao. Na bago pinanganak si Abraham, binato siya. Para ngayon, siguro kung ngayon mabubuhay maguli si Kristo at sasabihin gano'n, baka batuhin ng ganyan. Salamat kapatid na Cesar. Tuloy ko lang itong ating pinag-aaralang ito. Napapatunayan natin dito, mga kapatid, no? Yung mga tatak na bubuksan ng kordero na siyang si Kristo, hindi ito nung siya'y ipanganak at hindi ito 7 buko ng panahon. Kasi ang bubuksan niya, mga pangyayaring magaganap nang siya ay mapatay na bilang kordero. No? Nakuha mo ba yon kapatid na Josel? Yung punto ko na yon. Opo, salamat po sa Diyos, kapatid Nelly. Awa po ng Panginoon. Dahil magkaiba po ang pangyayari kung kailan mga magaganap. Sinasabi nga po ang napakita niyong maliwanag dito, hindi po kagaya ng claim ng Iglesia ni Manalo na yun daw 7 tatako, buko daw yung ng panahon daw yan, magsisimula doon sa pagkapanganak ng Panginoong Jesucristo. Hindi po. Kundi yun po pala nangyari noong namatay na at nakapanhik na po sa langit ang Panginoong Jesucristo. At ito nga mga isinulat ni Juan doon sa uno-uno ng Apokalipsis na mga bagay na nararapat na mangyaring madali. Kaya wala po, nabuko po yung kanilang sinasabing buko ng panahon na yan. Wala po sa Biblia, hindi batayang tama eh. Ang nasa Biblia, magkaiba po. At maliwanag nyo rin pong naipakita, kapatid na Eli, yung pagkakaiba noong tinutukoy nilang di umano, ang Panginoong Jesucristo yung nandoon sa isdos ng Apokalipsis na nakasakay doon sa kabayong maputi dahil yun po, ang daladala nun busog. At ang mga kabarkada niya ay mga bayo na magkakaibang kulay. May maputla, may maitim, may mapula. Samantalang doon sa 19:1 patuloy po ng Apokalipsis na yun po ang talagang Panginoong Jesucristo ay mga puting kabayo din po ang kasama niya at hindi po busog ang dala kundi tabak na siyang salita ng Diyos at maliwanag pong sinabing siya ang berbo ng Diyos. Si Kristo nga po yun. At hindi siya manlulupig. Maamo siya eh. Hindi naman siya manlulupig eh. Kaya magkaiba po, napakaganda po nung pagkakalatag nito para madali pong maintindihan, kapatid ni Eli, para sa kahit kanino. No-brainer ito eh. Kumbaga, hindi naman po mahirap tanggapin kung naniniwala ka sa Biblia. Pero kung paniwala mo pasugo ang tama versus Biblia, mag-iiglesia ka nga ni Manalo.
Pero kung gusto mo magsa Diyos, magtitiwala ka sa sinasabi po ng Biblia dahil yun po ang nakasulat. Napakalinaw po nito, kapatid Nelly. Sige. Gusto ko lang makatiyak kasi na nauunawaan ng ordinaryong pag-iisip ng tao kasi alam ko na mahirap maintindihan talaga ang mga talata ng Biblia, lalo na ang aklat ng Apokalipsis. Pero para sa akin, para bang absurd, no? Parang taliwas, parang hindi tama. Ang libro, ang pamagat, Apokalipsis. Ang sabi yan ay sa Griego, Apokalipsis, na ang kahulugan, revelation, to uncover, maalis ang takip, disclosure, no? To be revealed. To the contrary, ang Apokalipsis, hindi na a-apokalipsis sa kanila. Hindi nare-reveal. Hindi nila nakikita yung pagkakaiba ng mga talata na yung nasa 6:2, nasa kabayong maputi, tama. At may daladalang pana o busog, pampatay, no? Tapos, iisa ang korona at yumaong para lumupig at manlupig. Yun namang isang nasa kabayong maputi, berbo ang tawag. May pangalan nga Ang pangalan niya, berbo ng Diyos. Tapos, siya ay maraming korona. No? Maraming diadema ang ulo niya. Tapos, wala siyang hawak na pana. Ang nasa kanya, yung matalas na tabak na lumalabas sa kanyang bibig. Napakamalaking pagkakaiba. Magtataka ka, ba't hindi napansin ng Katoliko? Ang laki ng pagkakaiba. Hindi rin napansin ng Iglesia ni Manalo. Hindi rin napansin ng Sabadista. Hindi rin napansin ng Saksineo. Ba ang pagkakaiba? Paano na ngayon yan? May isa na lang paliwanag dyan, kapatid na Daniel. Basahin natin ang Kawikaan 8:8 hanggang 9. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Kanino pala malinaw yan? Sabi, malilinaw sa nakakaunawa. Pagka wala kang unawa, talagang malabo pa sa ating gabi yan. Malilinaw sa kanya na nakakaunawa. Kaya ang sabi ng Kawikaan 3:13, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao nagtatamo ng kaunawaan. Talaga palang mayroong kaunawaan at mapalad yung nakakaunawa. Pero pagka hindi ka nakakaunawa, malas mo ang ibig sabihin. At malas din ang maniniwala sa iyo. Biro mong sinabi mo si Kristo yung kabayong maputi, yung nasa kabayong maputi. Ang hawak-hawak busog o pana. Ang kanyang gera, fisiko. Pakikipaglabang fisiko yung nasa kabayong maputi. At lulupig upang manlupig, yumayaong lumulupig at upang manlupig. Dahil talagang hindi ko matatanggap sa buhay ko na ito'y si Kristo. Hindi manlulupig si Kristo. Yang manlulupig, pinapatiwalag yan, Brad Josel, sa iglesyang totoo. Basahin natin, kapatid na Daniel, ang unang Korinto 5:11. Datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyusan o mapagtungayaw o manglalasing o manglulupig. Sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo.
Pinapatiwalag pa yan eh. Kapatid na Daniel, yung manlulupig. Di ba? Sabi, wag man lamang kayong makisalo. Yung manlulupig. Ang ginagamit na salita dyan sa Grego, sabi ng Apostol Pablo, sa 12, sapagkat ano sa akin ang humatol sa nasa labas, hindi ba kayo nagsisihatol sa nasa loob? Alisin nyo sa inyo ang masasamang tao sa 13. Di para pala sa kay Apostol Pablo, yung manlulupig, masamang tao yan. Ganyan dati si Pablo. Di ba? Sa unang Timoteo 1:13, pakinggan nyo mga kapatid. Bagaman ng una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta. Gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ayun, sabi, ginawa ko yon sa hindi ko pagkaalam. Ako ikay dating, anong mga ginawa niya, kapatid na Daniel? Mamumusong po siya at manguusig at mga alipusta. Mang-aalipusta at manlulupig. Di ba nakasama yung salitang manlulupig, ano? Mang-uusig, mamumusong, mang-uusig at mang-aalipusta. Nagawa ni Pablo minsan sa kanyang buhay yung pang-uusig at pang-aalipusta. Kaano yun kasinonimo yun nung pagiging manlulupig Na bandang huli, nung maging apostol siya sa iglesia, ang sabi niya, alisin niyo sa inyo yung mga taong manlulupig. Manlulupig. Ibig sabihin, masama ang kahulugan ng salitang manlulupig sa Biblia. Yung kagaya nung nababasa sa Apokalipsis na Nikao. Nikao. Na ang kahulugan ay manlulupig. Itinranslate sa Tagalog at upang lumupig, conquering and to conquer. Yon. Para sabihin mo ngayon na yan na si Kristo, no? Napakalayo kasi unang-una ang mga signs na pagkakakilanlan ay magkaiba. Yung isa may busog, may pana. Yung isa meron tabak na lumalabas sa bibig, yung talagang Kristo. Yung isa, iisa ang ang corona. Ang Kristo, maraming corona. Yan. Diyan kayo mag-isip. At yung bagay na yan, aalamin nating isa-isa para matiyak ninyo na yung 6:2 ng Apokalipsis nakasakay sa kabayong maputi, hindi si Kristo yan. Pag-aralan po natin sa susunod, maaari kung loloobin bukas, anong mga kahulugan nitong 4 na mangangabayo na nakalagay sa unang tatak, ikalawang tatak, ikatlong tatak, at saka ika-4 na tatak. Yan pala'y buko ng panahon. Pagpapatuloy po natin yan. Meron kasi po tayong nalalabing konti na lang oras. Meron tayong pinag-anyaya na global prayer. Mga more or less, mga 10 minutes from now. Basahin natin, kapatid na Daniel, yung ating mga komentaryo sa social media para wag tayong kulangin ng oras. Ayan po mga kaibigan, ang ganda yung paliwanag ng ating kapatid na Eli tungkol po doon sa mga 7 tatak na sinasabi doon po sa Apokalipsis na kung saan ay tinalakay niya yung unang tatak hanggang sa 4 na tatak. Ito po yung mga 4 na mangangabayo at hindi po talaga ako naniniwala rin doon sa paniniwala ng mga iglesia ni Cristo, Sabadista, Mormon, Jehovah's Witness, Katoliko, na yung nakasakay sa kabayong maputi ay ang si Kristo, mali po, no? Mali po naman talaga mga kaibigan. Kasi po, magaganap po ito sa panahon na si Kristo ay wala na dito sa lupa.
Kaya yung mga interpretasyon ng mga Iglesia Katolika, gaya doon po sa Revelation chapter 12, na yung babae daw na buntis, na manganganak, na may corona, si Maria daw at si Kristo yung naipanganak. Yung mga ibang relihiyon naman, sinasabi nila yung babae daw, yan daw ang iglesia na nanganganak. Sa iba naman, Israel daw. At yung 12 bituin, yun daw ay ang 12 tribo ng Israel. Alam nyo mga kaibigan, mas naniniwala ako dito sa banal na kasulatan na ipanapaliwanag ng ating kapatid na Eli, na ang revelation sakalang magaganap o mangyayari pag si Kristo'y nasa langit na. At siya nga ang tagabukas ng tatak So talagang hindi po siya yung kabayong maputi dahil siya po yung tagabukas ng tatak. Yun po ang aking nauunawaan dito sa kanyang ipinaliwanag ng ating kapatid na Eli. So malayo po yung paniniwala o sinasabi ng mga relihiyon na binanggit ng ating kapatid na Eli. Malayong malayo po mga kaibigan. So alam nyo mga kapatid, kung lagi lamang po kayo nakatutok sa mga pangangaral ng ating kapatid na Eli, ay talagang lalawak po ang iyong pagkaunawa sa banal na kasulatan at mapagdugtong-dugtong nyo yung mga katotohanan. Makikita nyo yung gaano kaganda kung ano po yung mga ipinapakita dito po sa Revelation. Kaya sana inaanyayahan ko ang lahat na hindi po sana kayo magsasawa sumubaybay sa mga video na aking ipinapalabas dito sa programang Expose the Truth, at sana tumutok din kayo lagi sa mga video sa programa ng MCGI, sapagkat dito nyo makikita yung buong katotohanan ng Biblia mga kaibigan, mga kababayan. Napakaganda po at maraming salamat po sa Diyos sapagkat nagkaroon po tayo ng Pilipino na isang mangangaral na talagang nagsusuri at tinitignan yung tama, yung totoong aral ng Biblia, na hindi po nandadaya, hindi po gumagawa ng ibang translation para lang mapasunod niya yung aral o doktrina na baluktot naman mga kaibigan. So hanggang sa muli po mga kaibigan dito sa ating programang Expose the Truth. At yung mga nagtatanong kung paano magkaroon ng Biblia, i-download nyo na po mga kaibigan yung digital Bible ng MCGI. At yung mga nagtatanong kung may lokal sa inyong mga lugar, tumawag na lamang po kayo sa numero at doon po kayo magtanong. O di kaya i-Google map yun na lang mga kaibigan kung asan ang malapit sa inyong lugar. So hanggang sa muli po mga kaibigan, kita-kita tayo dito sa programang Expose the Truth.